Sa iba pang balita ay pinakita na at ipinaliwanag ni dating Commissioner Augusto Gaslagman sa Comelec-Anbank ang kanyang konsepto na transparent and credible election system. Ito ang balita ni Victor Cosare. Humarap sa mga miyembro ng Comelec-Anbank si dating Comelec Commissioner Gaslagman upang ipaliwanag ang isinusulong nitong sistema ng halalan na hindi gagamitan ng PICOS machine. Sa sistemang ito ni Lagman na tinawag na Transparent and Credible Election System, mano-mano ang pagboto ng botante at mano-mano rin ang bilangan sa pamamagitan ng pagtatali na sasabayan naman ng pagre-record sa laptop. May nakakabit namang projector sa laptop upang makita ng marami ang proseso ng bilangan ng boto. Sa pamamagitan naman ng computer, itatransmit ang election result para sa canvassing, kaya ang aspetong ito ang magiging automated. At the end of the counting, the election returns as prepared by the BEI can be compared to the election returns as printed by the laptop. Yun lang naman dalawang yun ang pwedeng errors no? One is yung hindi magkapareho ng number of sticks, in which case yung manual ang dapat masunod because that's the official one. And the other one is mali ang pagtototal ng mga sticks, in which case malamang ang tama yung laptop. No? They can compare. Ayon kay Lagman, mas transparent ang ganitong sistema dahil nakikita ng taong bayan kung tama ang pagbilang ng boto, di gaya sa PICOS machine na hindi nakakasiguro kung akma sa nakasaad sa balota ang binilang na boto ng makina. Dahil manual ang botohan at bilangan, aminado si Lagman na babagal ng halos isang araw ang proseso ng eleksyon kumpara kung PICOS machines ang gagamitin. Sa proposal ni Lagman, nais nitong palitan ang PICOS machines at aabot lamang sa 4 na bilyong piso ang gagastusin ng pamahalaan para sa bibilhing kagamitan tulad ng laptops, printers at projectors. Dumalo din sa pag-uusap si dating Comelec Commissioner Christian Munsod bilang observer. Many people like to see the count being made that they can see at the precinct. And on the other hand, many people like the fact that they see on television within 30 minutes the start of the count. So those two issues of efficiency and transparency have to be reconciled. Paliwanag ng Comelec, ang pagpresenta ni Lagman ng kanyang election system ay wala pang garantiya kung aaprubahan. Pero ayon sa Comelec, dahil pansamantalang ipinatigil ng Supreme Court ang diagnostics at repair sa mahigit 80,000 PICOS machines na gagamitin sa 2016 elections, kailangan nilang pag-aralan ang ibang posibleng alternatibo. Para sa poll body, mas makakapagplano ang komisyon kung meron itong nakukuhang mas maraming impormasyon. Kumpiyansa naman si Lagman na sakaling tanggapin ng Comelec ang kanyang konsepto at questionin naman sa korte ay makalulusot ito. Maliit lang yung kanilang paghahawakan para questionin. Kasi ang nakalagay, ang wording sa 9369 is that the Commission on Elections is authorized to automate the voting, counting, transmission, and canvassing. The word that the law use is authorized, not mandated. So, hindi kailangang automated lahat yung 4. As in fact, yung PICOS naman, hindi rin fully automated. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.